Good day mga kapepe, ito na naman tayo sa pagpadyak ni Pepe sa Antipolo. Papunta na kami ni John Louie nito sa bike destination namin dito sa Antipolo. Di lang namin alam kung saan ang daan kaya nagpahinto kami saglit. Ewan ko ba, nagbike kami ng walang tinasyon na excite ba mag-rides ulit. Tama na muna ang yaw-yaw mga kapepe, let's go intro! After so many weeks nang di nakapag-bike ulit, kahit ninibago dahil tumaba na, subukan natin umakyat ulit dito sa Antipolo mga pepe. Samahan niyo ako at si John Louie. Let's go! Kung mapapansin, ito yung daan papuntang Camp Sinaay o mas kilala bilang 10 Commandments. Dito nga tinuro ni Google Map yung daan papuntang Mountain Hag Eco Campsite and Cafe na aming pupuntahan ni John Louie. Let's go mga kapepe! Pero bago ang lahat, maraming salamat sa 200 subscribers natin dito sa ating YouTube channel. Nakakatig ng damdamin na kahit simple lang na vlogs natin ay patuloy pa din kayo sa pagsuporta. Salamat mga kapepe. Hindi ko nga mayayain. Oo. Ito mga kapepe, ramdam ko na kaagad ang pagod. Papunta pa lang to ha. Iba talaga ang feeling pag di napapawisan. Kaya gusto ko na talagang bumalik ulit sa pagbibisikleta. After ng mahabang ahon, lusong na agad ng susunod. Di lang namin alam kung tama pa ba ang nadadaanan namin sa mga oras na ito. Late nang na-realize na di na gumagana ang maps dahil wala ng signal ang phone sa area na ito. So babaan lang kami ito sa may lugar na ito. So hindi rin alam ni John Lloyd kung tama pa ba to. Tinuloy lang namin kasi nga try lang natin kung tama ba o mali na yung napupuntahan namin. So as per my direction, papunta tong Little Baguio Antipolo na dinaraya dati pero ngayon close na dahil nga medyo naghigpit na yan sa lugar na ito. Check natin mga kapepe kung tama ba yung napupuntahan namin or mali pa rin. Let's go! So pa-slow down na kami dito para itanong sa guard o sa mga tao dito kung saan yung direksyon papuntang Mountain Hag. So let's go mga pepe. Hindi tayo gumanyan, dumiretso tayo. Diniretso na. Ito nga mga kapepe, bahal tanaw mo buong view ng Sierra Madre, bandang Antipolo, pati yung ongoing construction ng dam na gawa daw ng mga Chinese. Hindi nila alam. Ano guard? Sa bungad. Ayan, si John Louie na nga magtatanong sa guard para malaman namin kung tama pa ba yung daan or sa kabilang side dapat kami kumanan papunta sa Mountain Hag sa campsite. So tara mga kapepe. Ang ko lang. Sa kabila. Doon sa Camp Sinaay na daan? Hindi pa baba dito. Ito yung Little Baguio? Eh dito sumaglit tayo dyan? Sumilip? Iwan ID lang? Bawal? Pala Little Baguio eh. So akit tayo dun. Ayan, sabi nga ng guard, mali kami na nadaanan. So dapat kumanan pala kami talaga doon papuntang direksyon ng Camp Sinaay. Hindi diretso dito sa Little Baguio. So bawal nga rin pumasok dahil mahigpit na talaga yung lugar na ito. Pabalik na kami sa taas para nga dumiretso sa aming pupuntahan. So ayan mga kapepe. So let's go mga kapepe. So may pagkakataon talaga na mali yung direksyon na binibigay ni Google Maps sa atin mga kapepe. So pangalawang experience na namin to ni John Louie na mali yung dinanaanan namin papunta sa pupuntahan naming lugar. First, nung papunta kami dun sa may part ng Daranac Falls, may tinuro siyang ibang daan. Tapos ito na yung pangalawa. So mas advisable talaga na gumamit tayo ng Waze para mas tama yung ibibigay
hindi natin alam yung lugar na pupuntahan, or either mag-YouTube tayo, mag-research tayo before natin puntahan yung lugar na yun. So ayun mga kapepe. So shout out pala sa lahat na nagpapa-shout out natin dyan, sa mga nating work sa Eagle, sa lahat ng ating mga kaibigan at mga bagong followers at subscribers sa ating YouTube account. So shout out sa inyo at mga pagpalain kayong tunay at patuloy na sumuporta sa aming mini vlog dito sa aming channel. Maraming salamat mga kapepe. Ayan mga kapepe, dapat kakanan nga tayo galing natin sa unang hinintuan natin. Bale, direksyon nito ay patungo nga sa Camp Sinaay na napuntahan natin dati pa. Slight recap nga mga kapepe sa ating pupuntahan. Bale, pupunta nga tayo sa ating first time na location, ang Mountain Hugs Campsite and Cafe. So, first discovery lang natin to, suggested ni John Louie. Bale, nakita lang daw niya sa YouTube, so sinuggest natin puntahan. So tingnan natin kung anong itsura ng madadaanan, anong itsura ng view doon, kung maganda ba, i-rate natin ng 1 to 10. So mga kapepe, kung okay ba sa inyo or hindi. So siguro dahil bago nga ito, adjust tayo ng rating, pero depende sa inyo mga kapepe. So let's go mga kapepe. So bali, inaalam ni John Louie kung saan kami dadaan, pero parang familiar na siya sa lilikuan. Kaya siya na ang pinuunan natin para sure mga kapepe. So let's go mga kapepe, punta tayo sa ating lugar na pupuntahan. Samahan nyo kami at tuklasin kung ano pang pwedeng puntahan dito sa malapit sa Antipolo o boundary ng Tanay, Antipolo. Let's go mga kapepe. So ito na mga kapepe, bali kumaliwa nga kami, so yung daan sa diretso na yon yung papuntahin sa Camp Sinaay. Itong daan na to yung papunta sa may Mountain Hugs, kakaliwa ka, tas dire-diretso lang, sabi ng mga nagsabi sa amin. So samahan nyo kami mga kapepe sa aming paglalakbay patungo sa Mountain Hugs na lokasyon. Let's go! Iyan, dahil linggo nga yung ride na ito, medyo traffic dito sa area na to kasi napansin namin may dalawang simbahan dito ng isang relihiyon. So medyo nag-traffic onte, tapos sa ilang metro lang may makakasalubong kang ayan, pison. May pison ditong nagbabaybay. Ayan mga kapepe. So dahil ang daan dito ay medyo hindi pa maayos, may area dyan na maraming bako. Isa rin sigurong reason dahil may pison dyan ay inaayos nila yung mga daan papunta doon sa dulong part na yon ng Antipolo mga kapepe. So bandang area dito nakakaramdam na ako na parang mabubudol ako ni John Louie. Isa dito dahil hindi rin niya alam yung daan na pupuntahan namin. Pangalawa, ramdam ko na hindi na simento yung madadaanan. So itong area na to, ayan, nakita nyo, maalog na yung camera natin. Kapit na ata. Dahil yan sa Marami hindi na nasakyan fully furnished ang sementong daan dito, maya medyo magbabako-bako na yan. So, ayan, so dahil nga gravel bike yung gamit natin, hindi siya mountain bike, ramdam natin yung alog ng mga bako kahit paliit lang yan mga kapepe. So sa area na to, nagtataka ako bakit ang daming mga sasakyan, mga tao na humihinto. So mamaya babalikan natin kung anong lugar meron dyan, kung anong view. Pero yung pupuntahan namin medyo malayo pa mga kapepe. So sabi nila mga dulong-dulo pa ng ang lugar na ito yung pinaka Mountain Hug. Daw? Tayo pa? Yeah! Kaliwa o kanan? Sa part na ito medyo lumulusong na, ibig sabihin pababa na o pabulusok na. So hindi ko na alam kung tama pa ba yung daan. Ayan, medyo masakit na sa puwet yung ibang daan dito. May bako, may semento,
may mga graba. So tiis-tiis lang, lalo gravel bike to. So lalo pansin niya sa camera ko, nakalbaba na yan. Ibig sabihin yan, nakayuko na ako dyan. Yumuyuko na ako kasi sobrang lusong na. At raramdaman ko na yung, ayan na yung bako mga kapepe. So ilang metro nga lang doon, saglit lang na semento. Tuloy-tuloy na to na parang tinambak lang ng graba, tapos tinampered ng track or ng pison. Ayan na, so sumakasakit na yung pet ko dyan mga kapepe dahil nga gravel bike, walang suspension yung ating gulong, ating fork. Sementohin na, Pero malapit. tuloy lang tayo mga pepe, samahan nyo kami. Let's go! Slow down, bumagal. Pag lang umulan, mamaya, patay na. God. Nipis pa naman ang gulong ko. Ayan yung mga kurbada dito na alanganin tayo Kanan. pag sobrang bilis, kaya sobrang slow down na ginagawa Lapit natin. na tayo. Kahit palusong to Pagod. at uneven surface nga ito mga kapepe. So mas prepared talaga natin na dalhin ay mountain bike, huwag yung road bike. Pag gravel bike pwede pa yan kasi maa-adjust pa natin yan kahit pa paano. So lusong to na mahaba, pansin nyo yan, sobrang bilis natin dyan. Kahit nakapreno na tayo nyan, alalay tayo sa preno dahil nga pangit yung daan, hindi semento. So dahan-dahan lang kahit pa paano Parang mga kalawis kapepe. part 2 to ah. Kalawis. Tumasakit din ang katawan ko pag uwi. Handa mo yung rough road doon. Pinupuntahan natin eh. Na hindi pang rigid part eh. Layo pa nga, sabi ng bata, malayo pa. So ayan, pagpasensya nyo na mga kapepe yung ating pag-vlog dito o pag-record dahil nakasabit lang sa leg natin yung camera. Hindi ko na matansya kung tama pa ba o kita pa ba yung daan. Kahit medyo malalim na to o lumubog na yung ating pag-record dahil nakayuko na. Ayan, daan ng maliit lang napapansin natin pero yung view hindi na. So baka mamaya medyo umokay na to. So ayan mga pepe, salamat sa ating pag-intindi sa ating pag-vlog sa area na to. Pinanood yung vlog niya? Sa babae ko lang yung nalaman eh. Nagsumemplang, sugat. Na mga pepe, ramdam ko na ang masakit ang aking katawan. Pero kidding aside mga pepe, so ito na yon. Bali after so many lusong ng ilang kilometro din yon, kakanan tayo, kakaliwa tayo dito sa may pinakalugar na ito. So mapapansin mo lang dito, yung daan ay tinambakan ng buhangin pero sobrang lambot ng putik. So binabike namin yung paangat pero hindi ko na talaga kaya mga kapepe. So pansin nyo yan, no, yung putik na yan kahit maaraw na pero basa pa rin yung putik. Ibig sabihin umulan kagabi. So parang tinambakan dito ng graba o buhangin na color gray or white pero nagnigibabaw pa rin yung putik dahil umulan. Kahit anong tambak, andyan pa rin yung putik. So nagpasya na akong itulak na lang dahil lumulubog yung gulong ko, manipis na lumulubog, ibig sabihin delikado pag semplang. So nagtulak lang tayo mga kapepe hanggang taas yan. So shout out kay Jan Louie, salamat sa Anli budol na to, sobrang worth it yung budol na to. Nung nagbalik tayo sa pagbabike pero andito tayo sa pinakasulok ng Antipolo na kung saan napakahina ng signal, bako-bako ang daan, gamit ko ay gravel bike na hindi ako sanay. Salamat sa Anli budol. So ayan mga kapepe, so kung pupunta nga kayo dito, suggest ko lang mountain bike talaga ang gamitin natin para hindi ka maiilang sa mga lugar na maputik, mabato, magraba dahil pag gravel bike o mountain bike, delikado tayo mga kapepe. So let's go. So inantay natin dyan Louie sa taas kasi hindi siya huminto. Tuloy-tuloy siya sa pagbabike. Isa ta nga yung advantage ng mountain bike sa mga rough road ay hindi mo na kailangan baba o mag-antay pa kasi nga tuloy-tuloy na. Maganda at magaan yung plane ng mountain bike sa mga trail na kagaya nito mga kapepe. So siguro abot din ito ng mga 200 meters na gantong
kalubak, kaputik yung daan pag maulan mga kapepe. So expect nyo na lang na magtulak kayo pag hindi nyo na kaya. Kagaya ko, tutulak na ako. Ang pinagbabawal na technique, ang tulak kinesis mga kapepe. So yun nga mga kapepe, dapat lang mayroon kayong baon tubig sa lugar na ito. Kasi konti talaga yung tindahan. So napansin ko sa pagbaba namin, walang ibang tindahan, doon na sa tuktok sa semento pa. So ang next na tindahan na is dito sa pinakapupuntahan natin, Mountain Hugs na campsite. So unless may pera ka, bili ka ng bili syempre. Pero yun nga, kung out of budget, baon tayo ng tubig, bili tayo sa daan ng mga minerals, Gatorade para pambabalik ng ating lakas, ng energy sa ating pagbabike mga kapepe. So ayan mga kapepe, saglit na lang ay makakarating na kami sa aming pupuntahan this bike ride na ang Mountain Hug Eco Campsite and Cafe. So check natin kung ano talagang meron dito, kung what's new, what's we're looking for sa ating bike rides na ito mga kapepe. So let's go mga kapepe. Sarado pa? Sarado? Walang daanan pa baba? So nakarating na nga kami mga kapepe. So check nyo yung lugar base sa ating video kung paano natin napupuntahan at kung anong meron sa lugar na to mga pepe. So let's go, pasukin natin ang etong lugar ng ating napuntahan. Niscam mo ako eh. Hindi man pinanood yung vlog eh. Bago tayo pumunta eh. Binudol mo ako dito eh. Saan daw ipapark? Dito na lang. So ayan mga pepe, as you can see meron nang nag-camp dito kagabi. So isang whole family Tayo sa sila ay overlooking, nasa oh. kaliwa natin. So meron siyang dalang food, may dala ata silang tent. So pwede rin mag-rent ng tent ata dito, hindi ko sure eh. So sa right side may mga bata naglalaro doon. Doon may mga recreational activity. Meron doon dart, meron parang mini golf, at merong pool o bilyar ng Tagalog. So andun yun sa Area 9 mga pepe. Pwede kayong mag-aliw, maglibang sa mga larong yun dito sa ating napuntahang Mountain Hugs campsite and cafe. Kung ano, hininto yan eh. Putek no. And mga pepe, sabi nga ni John Lloyd, tanaw nga dito yung pinaka ginagawang dump site. Ibig sabihin yung imbakan ng tubig. So ayan mga pepe. Signal ka? Wala ako eh. Sa taas oh. Kaya tayo sa taas. Order na tayo. Order na. Ulam eh. Tingnan mo yung menu. Nalumi. Goto siguro, 100. Ugaw lang yan, di ba yung goto? Ano yung goto dito siya? Anong binagkaya ba sa regular? Ayaw makain. Kanin naman yan, di ba? Lugaw. Bago tumintay ka mamaya. Wala. Tapsi. Tapsi. Tayo.
Isang tapsi, isang dilis, tocino, and egg with rice. Tapos yung isang tocino, ay yung dilis, tocino with egg. Torta. Or egg. Yung may egg. Daily, tocino, and egg. Saka taxi. Yes po. Yun lang po. Ano coffee niyo? Hindi ka coffee. Para mas 195 lang kapag yung... Yung may coffee. Kape na ako eh. Siya na lang. Pinakwari rin yan eh. Pala yung dam na ginagawa. Pangit ng view na eh. May construction eh. Ayan mga kapepe, bali ito nga yung pinaka-view sa Mountain Hog Eco Campsite. Sa taas, may under construction na 2-story area, may mga puno na mangga sa palibot, at sa babang part naman ay mismong tent pitching. Ito nga mga kapepe, bali tanaw mo buong view ng Sierra Madre bandang Antipolo, pati yung ongoing construction dam na gawa daw ng Chinese. So ayan mga pepe, tapos more tent area nga sa pinakababang lugar nito. Sa food naman, sa harapan kayo o-order, medyo matagal lang lutuin kaya dapat willing to wait kayo sa order nyo. So ayan mga kapepe, pag gusto nyong puntahan ang lugar na ito, pwede nyo i-Google Map ang name ng Mountain Hog Eco Campsite and Cafe. Sana gustuhan nyo mga kapepe ang vlog namin sa lugar na ito. Side trip tayo mga kapepe sa nasabi kong dadaanan natin kanina. Let's go! A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Nag-side trip nga kami dito sa dinarayong pasyalan na Casa Peregrine Restaurant and Resort. Sayang nabura ko yung video papasok namin dito. Bale bababa ka sa matarik na daan papunta sa entrance nitong pasyalan. Sobrang daming tao papunta namin dito sa mini vlog video ko. Napaka-instagrammable na lugar dito. Halos lahat ng view ng Sierra Madre tanaw mo at patok sa sari-saring papicturan. Merong korting puso, maliit na arko na mistulak ang nasa pugon ng ibon, hindi ng korting buwan na pwedeng upuan. May entrance fee ngang 50 pesos pagpasok dito. Para sa akin, worth it nga ang 50 pesos na bayad para matanaw ang napakagandang view ng Sierra Madre, lalo siguro pag may sea of clouds dito na napakaganda. So ayun mga kapepe, babalikan namin ito para sa full vlog sa buong area. Kasama na dyan kung panalo ba ang tindang mga pagkain dito. Salamat mga kapepe sa panonood ng aming vlog. Tuloy-tuloy lang tayo sa pagsuporta. See you next padyak kapepe.